You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you. Hello kay Barry Amora. Salamat sa iyong suporta Kaprakti. They can keep you up strong, focused on the now. Glass. Yung mga baguhan sa gym, tuwang-tuwa kapag nakikita nilang may pagbabago na sa kanilang katawan kahit wala pang isang buwan silang nagbubuhat. Kahit wala pa silang sinusunod na nutrisyon o workout program. Kumbaga, pabara-bara lang silang nagbubuhat sa gym. Pero, nagbago ang katawan. Oo, pwede namang mangyari yan. Depende sa genetics ng tao. Kung ikaw ay kabilang dyan sa tinutukoy ko, huwag mong isiping tama lahat ng ginagawa mo. Hindi porket may nagbago na sa katawan mo, ay magaling ka na o marunong ka na. Kaya may mga pangyayaring ganyan. Ito ay dahil sa tinatawag na newbie gains. Ito yung reaction ng katawan ng mga baguhan kapag sila ay nagbuhat sa gym. Dahil ang pag-workout ay ibang level na ng pag-e-exercise. At dahil first time mong gawin ang mga ito, lalo na yung mga bata pa, mga 18 to 21 years old, kadalasan, mabilis ang reaksyon ng katawan nila. Dahilan upang magkaroon agad ng resulta sa katawan nila. So, okay na. May nagbago na sa katawan mo eh. Ang gagawin mo na lang ay ituloy-tuloy yung regular na pagbubuhat mo para tuloy-tuloy din ang paglaki ng muscle mo. Ngayon, ito ang problema. Ilang buwan na ang lumipas pero ganun pa rin yung itsura ng katawan mo. Magtataka ka ngayon, bakit ganun? Sa simula, may nagbago naman sa katawan mo. Pero bakit hindi ito nagtuloy-tuloy? Ibig sabihin, huminto sa paglaki yung muscle mo. Ito ang dahilan mga kaprakti. Dahil nagkaroon ka ng newbie gains, kung tawagin, inakala mong tama na lahat yung ginagawa mo. Dahil kung sakaling tama ang ginagawa mo, di dapat tuloy-tuloy din yung paglaki ng muscle mo. Kaya huminto sa paglaki yan, ibig sabihin, may mali sa ginagawa mo. Maaaring kulang ka sa protein, kulang sa tulog, o maaaring na-overtrain ka, o sobrang dami ng mga ginagawa mong exercise. Marami ang pwedeng maging dahilan. So, ano ang gagawin mo? Mag-aral, magsaliksik, at magtanong sa mga totoong may alam talaga upang magkaroon ka ng tamang workout program at tamang nutrisyon. Try mo mag-workout ng 4 hanggang 5 beses lamang kada linggo. Kumain ng sapat na protina. Sa kabila ng tama naman yung workout program mo, nutrisyon, maging yung proper form ng mga exercises ay check din. Pero, hindi rin nagtuloy-tuloy yung paglaki ng muscle mo. Maaaring hindi mo nagagawa yung progressive overload. Ang progressive overload ay ang pahirap ng pahirap o pwede ring pabigat ng pabigat ang mga gagawin o bubuhatin mo sa gym. Kada linggo o kada 2 linggo ang lilipas. Ibig sabihin, na-stuck ka na sa 50 pounds na barbell bench press na 10 reps. Ibig sabihin yan, hindi na nahihirapan yung chest mo dahil masyado nang magaan para sa iyo yan. Kaya sa susunod, gawin mo na itong 60 pounds. Kahit hindi mo maabot yung 10 reps, okay lang dahil mas mabigat naman yan kesa dati. So ang isusunod mo naman na progressive overload dyan ay maabot mo yung 10 reps sa 60 pounds na barbell bench press. Yung iba, kaya nagpapalaki ng katawan ay upang magkaroon ng self-confidence. Kaso, yung iba, sumobra naman sa confidence. Lumaki lang ng konti, akala niya, alam na niya lahat. Stay humble mga kaprakti. Hindi nakakabawas ng pagkalalaki ang magtanong
o humingi ng payo sa mga taong alam mong makakatulong sa iyo. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless!